nangyari sa'yo? At parang masasabitan ng basket yung uso mo? Tanong ni Hendrix kay Fatima na makapasok na sila sa loob ng guest room. Alam mo Hendrix, ba't hindi na lang natin sabihin sa mami mo na nagpapanggap lang tayo at binabayaran mo lang ako para mapagbigyan mo kahilingan ng lola mo? Kesa naman nagkakagulo kayo, di ba? Wika ni Fatima habang nakaupo to sa malambot na kama. No way. Walang dapat makaalam sa kasunduan natin, Fatima. Malinaw sa'yo yun. Kaya wag na wag mo mababanggit sa kahit sino man ang tungkol sa kontrata. Maliwanag? Nagkaroon sila ng sandaling katahimikan. Iniisip ni Fatima, bakit kaya ayaw sabihin ni Hendrix sa mami nito ang kanilang kasunduan? Siguro na may maintindihan to ng mami niya. Dahil iniisip lang naman itong kaligayahan ng kanyang lola. Kaysa naman patuloy na magagalit sa kanyang ina ng lalaki. Mas mabuti pang sabihin na lang ang totoo. Pero nakasaad doon sa kasulatan na walang dapat makakaalam ng katotohanan. Napabuntong hininga siya dahil kung alam lang ni Madam Romina na nagpapanggap lang silang dalawa ng anak nito, siguro hindi ito magagalit sa kanya at pagsalitaan siya na masama. Bakit? May sinabi bang mami sa'yo? Tanong ng binata habang umupo to sa couch na malapit sa kama. Hindi si Fatima sumagot. Ayaw niya magsumbong sa lalaking kanyang kaharap dahil tiyak naman niyang hindi to kakampi sa kanya. Of course, doon taga to kumampi sa nanay nitong mata pobre. Siguro nga ganyan taga kayo mayayaman, no? Ayaw niyo makapangasawa na mahihirap dahil ang iniisip niyo, pera lang habol sa inyo. Mariing wika niya. Umasim ang mukha ng lalaki at tumingin to na masama sa kanya. Anong ganun kaming mayaman? Naiiritang tanong ni Hendrix. Hay nako, ewan ko sa'yo. Ba't di mo subukang kausapin ng nanay mong mata pobre? Akala niya interesado ako sa kayamanan niyo. Hindi ako interesado sa'yo, lalo na sa pera mo. Nagkataon lang na nagkasakit ang tatay ko at kailangan niya ng operasyon kaya ako nakipagkasundo sa'yo. Himutok na usal ni Fatima. Hindi naman din ako interesado sa'yo, Fatima. Kaya wag mo masabi-sabi sa akin ng mga bagay na yan. Kung yun ang pagpapakilala mo sa mami ko, edi magtiis ka dahil nasa ilalim ka na kasunduan ko. Galit na tugon ng lalaki, saka lumabas to ng kwarto at pabagsak na isinara ang pintuan. Inis na inis talaga si Fatima at kung gaano nga lang sana kadali ang umurong sa kasunduan, marahil kanina pa niya yung ginawa at na makabalik na siya na Maynila. Kaya lang, maganda naman ang pakikitungo sa kanya ng lolo ni Hendrix at ayaw niyang sumama ang loob nito. Isa pa, nangako siya sa matanda na hindi niya iiwan ng apo nito kahit anong mangyari. Hindi nga nilbos na maisip kung bakit maipangako niya yon kay Doña Rosita. Kayong kunwari lang naman ang lahat. Binuksan niya ang luggage na dala ni Hendrix. Nakita ni Fatima roon ng mga damit pantulog, pati na rin blouse at pantalon at may mga undies pa. Hindi niya alam kung paano natansya nito ang size niya at sa tingin naman niya, kasyang-kasya sa kanya ang mga damit. Kinuha niya ang tuwalya at pumasok sa banyo. May bathtub din sa loob at kumpleto sa mga gamit pampaligo. Binuksan niya ang hot shower at ninanamnam ang maligamgam na tubig na dumadampi sa kanyang balat. May available naman na toothbrush na sa tingin niya kabibili lang kaya ginamit niya yon at nagsimulang magsipilyo. Pagkatapos ay sinabon niya ang buo niyang katawan at naglagay ng shampoo sa kanyang buhok. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas na si Fatima ng banyo at nagtapis ng tuwalya. Kinuha niyang underwear at terno na panjama at nagbihis. Nakita niya ang blower sa ibabaw ng dresser kaya kinuha niya yon para patuyuin ang kanyang buhok. Mayat mayay nagring ang kanyang telepono at nang tingnan niya ang kanyang best friend na si Faye ang tumawag. Hello Mars, kamusta dyan? Maayos bang pakikitungo ng pamilya ni Hendrix sa'yo? Tanong nito. Okay lang naman ang lola ni Hendrix, Mars, at ng iba niyang kamag-anak. Maliban na lang sa mami niya. Bakit? Anong ginawa ng mami ni Hendrix sa'yo? Ay nako Mars, napakamata pobre. Pinagsabihan pa ako na hindi raw ako bagay sa anak niya. Kamunti ko nang sabihin na hindi ko naman totoong boyfriend ng anak niya at ginawa ko lang yun dahil binayaran lang ako. Inis ni Fatima na tugon.
Naku Mars, huwag mo masabi-sabi sa kahit kanino man ang tungkol sa kasunduan yung dalawa ni Hendrix. Strictly confidential yan. Paalala ni Faye. Tungkol naman sa mama niya mata pobre, huwag mo nang dibdibin yan Mars. Isipin mo na lang na trabaho lang ang gagawin mo at walang personalan. Payo nito sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na rin ang kanilang pag-uusap ni Faye at nagpaalam na siya rito. Humiga siya sa malambot na kama habang iniisip ang mga pangyayari. Maraming mga bagay ang pumapasok sa kanyang isipan at kabilang narito'y ang pagtataksil ni Eric sa kanya. Kung hindi lang sana siya nito pinagtaksilan, ay hindi sana siya masusuong sa ganitong kahirap na sitwasyon. Pwede naman siya manghiram ng pera para sa operasyon ng kanyang ama, kahit babayaran na lang niya ng hulugan. Ngunit dahil sa panloloko sa kanya ni Eric, ay napilitan siyang tanggapin ang alok ni Hendrix sa kanya. Bumalikwas siya sa kama at kumuha ng malamig na inumin sa fridge. Kumpleto sa mga kagamitan ang master's bedroom. May malaking TV, refrigerator, aircon, queen-size bed at mga closet at dresser. Sa isip ni Fatima, napakayaman talaga ng pamilya ni Hendrix. Sa tingin niya, mas mayaman kaysa sa pamilya ni Eric. Pagkatapos niya makainom na malamig na lemon juice, ay humiga ulit siya. Ngunit ayaw talaga niyang dalawin ng antok. Sa tingin niya ay namamahay siya dahil hindi naman siya sanay matulog sa ibang bahay. Ngunit kailangan niyang piliting makatulog kahit ilang oras lang para hindi sumakit ang kanyang ulo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit mukha ni Hendrix ang nakikita niya sa kanyang balintataw. Hanggang sa sumagi sa kanyang isipan ng halik nito sa kanya. Nakaramdam siya ng biglang pagkainis dahil hindi naman kasali sa kasunduan nila na meron silang physical attachment. Inaamin niyang gwapo to, pero hindi niya to boyfriend, kaya wala tong karapatang halikan siya. Nakakainis talaga mo kung na yun? Mapagsamantala. Mura niya sa kanyang sarili. At siya naman tong gaga at hindi nakapalag ng totohanin ng lalaki ang paghalik sa kanya. Nasa isip kasi niya ng mga oras na yon ay gagawin lang niya ang kanyang trabaho. Wala namang epekto sa kanya yon. Ngunit nagtataka siya kung bakit ayaw nito mawaglit sa isipan niya. Bigla siyang tumayo at lumabas ng silid. Maglalakad-lakad lang sana muna siya doon sa may malawak na hardin. Baka sakaling antukin siya. Mahilig sa mga bulaklak ang lola ni Hendrix, kaya sa kaliwang bahagi ng malaking ancestral house ay may malaking hardin na tinataniman ng iba't ibang klase ng mga bulaklak. Nasa ikalawang palapag ang master's bedroom, kaya kailangan ni Fatima na bumaba ng hagdan upang makarating sa entrance door sa unang palapag. Habang binabagtas niya ang pasilyo papunta sa hardin, ay nakarinig siya ng pag-uusap. At sa tingin niya, nagmumula to sa servants quarter ng mga babae. Sa tingin niya ay magkahiwalay ang servants quarter ng mga babae kasi nakikita niya na nasa bandang unahan ang mga lalaki. Hindi alam ni Fatima kung ano nagtulak sa kanya upang lumapit doon. Dahil gawa lang naman sa kahoy ang servants quarter, kaya naririnig niya sino man ang nag-uusap ng mga tao sa loob. Maliban na lang kung bumubulong ang mga ito. Mas gusto ko si Ma'am Fatima kaysa kay Ma'am Jewel. Boses ng isang babae. Natigilan si Fatima na mabanggit ang kanyang pangalan. Kaya bahagya pa siyang lumapit upang mapakinggan niya na maayos ang pag-uusap. Hindi niya matansya kung ilan ang mga nag-uusap sa loob dahil hindi naman niya nakikita ang mga to. Basta't makikinig lang siya sa usapan. Sana maging masaya na talaga si Sir Hendrix. Deserve naman niya ang lumigaya pagkatapos siyang iwan ni Ma'am Jewel. Wika ng isa pang babae. Mantakin mo, 1 linggo na lang bagong kanilang kasal ni Sir at biglang umurong si Ma'am Jewel. Dahil mas pinili niyang kanyang ka-remodeling sa France? Wika noong pangatlo. Mas mabuti na rin na hindi sila nagkatuluyan ni Ma'am Jewel. Dahil hindi ko gustong ugali ng babaeng yon. Masyadong istrikta, hindi naman kagandahan. Kung hindi nga lang mayaman, ay nako, parang outside din sa pelikula. Wika ng pang-apat, sabay tawa pa nito. Nagkatawanan ang lahat. Sa isip ni Fatima, marunong palang manlait ang mga katulong.
Napangiti siya sa kanyang sarili habang iniisip ang tungkol kay Jewel na ex-girlfriend ni Hendrix. Bagamat hindi naman niya to kilala, ngunit base sa sinasabi ng mga katulong, natitiyak niyang masamang ugali ng babaeng yon. Pero in fairness, si Ma'am Fatima, maganda siya diba? At saka mukha namang mabait. At sa tingin ko botong-boto sa kanya si Doña Rosita. Sabi noong unang nagsalita. Oo, boto sa kanya si Doña Rosita. Pero sa tingin ko, ayaw sa kanya ni Madam Romina. Nang marinig ni Fatima na binanggit ang pangalan ni Madam Romina, ay hindi na siya nagtagal pa roon dahil bigla siyang nakaramdam ng pagkainis. Hindi pa rin maalis sa isipan niya kung paano siya tiningnan na masama ng ina ng lalaki at pinagsabihan siyang gold digger. At kung hindi nga lang siya nakapagbigil, ay lalabanan niya to. First time pa lang niya makarinig na pagsalitaan ng ganon, kaya masado siyang nasaktan. Mahirap nga lang siya, pero ni minsan ay hindi siya pinagsasabihang gold digger. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa hardin. Maliwanag ang buong paligid dahil sa mga lamppost. May magagandang landscape ang kabuuan ng hardin at may mga swing seats pa to. Umupo si Fatima roon habang saglit na tinitingala ang kanyang mga mata sa kalangitan at itinutuon ng kanyang paningin sa mga bituing nagkikislapan. Bigla niyang naalala ang kanyang pamilya sa probinsya at ng kanilang simple at masayang pamumuhay roon. Malalim siyang napabuntong hininga. Iniisip niya, kung hindi lang sana siya niloko ni Eric, hindi sana siya masusuong sa ganoong sitwasyon. Kung naging tapat lang sana si Eric sa kanya, ay hindi sana siya nalasing sa bar at nasukahan ang damit ni Hendrix. Wala sana siya rito sa Batangas at nagpapanggap na fiancé ng lalaki ni sa panaginip ay hindi niya inaasahang makilala. At hindi sana siya nasasaktan sa mga masasakit na salita ni Madam Romina. Hindi ni Fatima na malayang naging emosyonal na pala siya. Maya't mayay nararamdaman niya ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Biglang nagising si Fatima dahil sa pagpihit ng pintuan na parang may papasok sa loob. Akala niya si Hendrix yun, ngunit isa pala sa mga katulong ni Doña Rosita. Bigla niyang naalalang nasa hardin siya kagabi at hindi niya matandaan na pumasok siya ng kwarto pagkagaling doon. Kaya nagtaka siya kung bakit nasa loob na siya ng silid at nakahiga sa kama. Good morning ho, ma'am. Sorry po kung naistorbo ko po kayo. Inihahatid ko lang po yung tuwalya, ma'am. Baka po kasi maliligo na po kayo. Wika ng babae. Sa tingin ni Fatima, bata pa to at siguro nasa mga 20s pa. May kailangan pa po ba kayo, ma'am? Mahinang tanong ng babae. Wala na miss. Nena po ang pangalan ko, ma'am. Nakangiting sabi nito. Okay. Salamat, Nena. Nang makaalis na ang katulong, patuloy pa rin si Fatima na napaisip kung sino ang naghatid sa kanya sa loob ng kwarto. Kayong wala namang nakakaalam na nasa hardin siya kagabi. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip na makarinig siya ng sunod-sunod na katok. Bukas po yan, sabi niya. Nang bumukas ang pinto, ay bumungad sa kanya ang gwapong mukha ni Hendrix. Kagigising mo lang? Maligo ka na at naghihintay na si Lola sa hapagkainan. Pabagsak na utos ng lalaki sa kanya. Bigla na namang kumulo ang dugo niya. Kaya aga-aga binibwisit siya ng lalaking to na akala nito isa siyang utusan at makapag-utos, wala mo lang kaamor-amor. Hoy mister, wag mo ko umpisahan ha at maaga pa. Mariing sabi ni Fatima. Bilisan mo na kasi at naghihintay na si Lola. Pinapasundo ka niya sa akin at hindi ako pwedeng bumalik doon sa dining table hanggat hindi kita kasama. Kaya maghihintay ako sa labas ng pintuan, okay? Pabagsak pa ring wika ng lalaki, saka ito lumabas. Gusto man ni Fatima na kumontra, ngunit wala siya magagawa dahil alipin nga siya ng kanilang kasunduan ni Lester. Kaya tumayo na lamang siya at kumuha ng tuwalya. Pagkatapos niya maligo ay lumabas na siya ng banyo at nagbihis ng blouse at jeans. Dahil basta pa naman ang kanyang buhok, binalot muna niya to ng towel at saka lumabas ng kwarto.
kagaya ng sinabi ng lalaki, naghintay talaga to sa kanya sa labas ng pintuan. Tayo na. And let me remind you of our agreement. Huwag ka magiging maarte at sumabay ka na lang sa akin. Understood? Paalala ni Hendrix. Irap lang ang tinugon ni Fatima sa lalaki habang binabagtas nilang hagdan papunta sa unang palapag. At na malapit na sila sa kusina, ay napaigtad siya na bigla siyang akbayan nito. Huwag ka nang pumalag kung ayaw mong pagkagulo tayo. Pumagting ito sa kanya magkabilang tenga. Ngunit hindi na lamang siya umimik dahil wala din naman siya magagawa. Isa pa, nakikita na sila ng lola ni Hendrix kaya hinayaan na lamang niyang akbayan siya ng lalaki. Iha, good morning! Bati na matanda sa kanya. Good morning po, Lola. Sorry po at natagalan ako. Masuyong wika ni Fatima. Okay lang, Iha. Nakangiting tugon nito. Pinaghila siya ng upuan ni Hendrix, saka siya pinaupo nito. Pagkatapos ay kumuha to ng pagkain at inilagay sa pinggan niya. Babe, kumain ka na maayos dahil mahaba pang biyahe natin. Masuyong wika ng lalaki at pagkatapos naglagay din to ng pagkain sa plato niya. Napakasweet agad na fiancé mo, Iha. Nakangiting wika na matanda. Napangiti na lang din si Fatima kahit alam niyang kunwari lang ang lahat. Iha, nakatulog ka ba na maayos kagabi? Tanong ulit nito. Medyo namahay po ako, Lola. Kaya naglakad-lakad po muna ako sa hardin kagabi. Baka sakaling antukin ako. Kaya lang nakatulog po ako doon at hindi ko po alam kung anong sumunod na nangyari dahil pagising ko po, nasa girls room na ako. Pagtatapat ni Fatima. Binuhat kita kagabi, babe. Actually, napag-isipan ko rin na pumunta muna ng hardin para makalanghap ng sariwang hangin. At na makita kitang nakatulog, di na lang kita ginising. Binuhat kita agad at tinala sa kwarto. Nakangiting sabi ni Hendrix. Hindi ni Fatima alam kung ano magiging reaksyon niya sa sinabi ni Hendrix. Saglit siyang natahimik habang patuloy na sumusubo ng pagkain. Mahal na mahal ka taga ng apo ko. Di ba't nakaka-flatter, Iha? Usal ni Doña Rosita at ngumitito na makahulugan. Tumango na lamang si Fatima dahil biglang inapakan ni Hendrix ang isa niyang paa. Buti na lang at hindi masakit ang pagkakaapak. Lola, pasensya na po kayo sa fiancé ko. Medyo nahiya po kasi siya eh. Wika nito. Okay lang yan, apo. Naiintindihan ko. Iha, kailan namin pwede makausap ang mga magulang mo at na mapag-usapan natin ang kasal niyo ng apo ko? Bigla si Fatima na nasa mid at napaubo sa sinabi ng matanda. Saglit siyang natameme, buti na lang at sinalo ni Hendrix ang tanong na yon at ito na ang sumagot. May sakit pong ama ni Fatima, Lola, kaya may hirapan pong bumiyahe mula sa probinsya. Siguro ngayon ang ina lang niya at mga kapatid ang makakadalo sa kasal. Pangangatwiran ng lalaki. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya sa sinabi nito. Naroon yung pagkainis niya. Dahil paano niya papupuntahin ang kanyang ina at mga kapatid sa kasal niya? Kayong hindi alam nitong kontratang kanyang pinasok. O ano, bigla na lang niyang sasabihin sa nanay niya na ikakasal na siya? Ano kaya magiging reaksyon ng kanyang pamilya kapag nalaman niyang hindi si Eric ang kanyang pakakasalan? Siyempre naman, at magtatanong taga ang mga yun sa kanya. Hindi naman basta-basta ikakatwiran lang niya na naghiwalay sila ni Eric dahil si Hendrix ang pinili niya. Iha, sambit ni Doña Rosita nang hindi pa siya nagsasalita. Yes po, Lola. Sorry po. Naiisip ko lang po yung mga magulang ko. Mahinang tugon niya. Tumango lang ang matanda at saka to nagwika ulit. Ano bang sakit ng ama mo, Iha? Sakit po sa puso, Lola. Ooperahan po siya sa susunod na linggo. Sorry to hear that, Iha. Praying for your father's healing. Ako nga ilang buwan na lang itatagal ko sa mundong to. Maluhaluhang sambit ni Doña Rosita. Agad naman siyang inalo ni Hendrix at pinainom ng tubig. Lola, please, huwag niyo na po masyadong isipin yan. Inihatid ng lalaki ang lola nito sa kwarto upang makapagpahinga.
Samantalang si Fatima naman ay tumayo na rin sa kanyang kinauupuan at pagkatapos niyang uminom ng tubig, umakyat na uli siya sa guest room. Naabutan niyang naglilinis ng kwarto si Nena at ngumitito sa kanya na makita siya. Nena, matagal ka na ba rito? Tanong ni Fatima sa katulong. Medyo matagal-tagal na rin po, ma'am. Mga 5 taon na po. Pero mas matagal na rito mga magulang ko. Bata pa lamang po si Sir Hendrix, ay dito na po naninilbihan sina tatay at nanay. Tugon nito. Ganun ba? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang anak ni Namang Kanor at Aling Sepa? Tama ba ako? Paniniguro niya, habang nagpapatuyo siya ng kanyang buhok gamit ang blower. Tumango si Nena at ngumitito sa kanya. Tiningnan niyang mabuti ang dalaga at sa tingin niya, kasing edad lang to ng kapatid niyang pumapangalawa sa kanya. May itatanong pa sana siya rito, ngunit lumabas na kaagad to pagkatapos linisin ang kwarto dahil may gagawin pa raw to sa kusina. Iniligpit ni Fatima ang party dress na isusuot niya kagabi sa birthday ni Doña Rosita, pati na rin sa damit na pantulog na dinala ni Hendrix para sa kanya. Sa isip niya, sa apartment na lang niya lalabahan ang mga yon pagkabalik nila na Maynila. Hindi na niya inilagay yon sa luggage dahil hindi pa naman nasusuot ang mga damit na nasa loob ng bag. Kaya inilagay na lang niya ang mga to sa paper bag. Handa ka na ba? Aalis na tayo mamaya. Napaigtad siya dahil hindi niya akalain na nasa likuran na pala niya si Hendrix at hindi man lang niya namalayang pumasok to ng kwarto. Bakit ka ba nanggugulat ha? Hindi ka man lang kumakatok? Paano kung nagbibihis ako? Naiinis na bulyaw niya rito. Hoy miss, kung nagbibihis ka, di sana nakalaki yung pinto. At saka wag mo ako masigaw-sigawan ha? Inis ding tugon nito. At hoy mister, bakit sinabi mo naman sa lola mo na pupunta rito ang nanay at mga kapatid ko sa araw ng ating kasal? Hindi nga nila alam ang kasunduan natin. Anong sasabihin ko sa kanila? Naiirita niyang wika. Diskarte mo na yan kung paano mo sasabihin sa kanila na hindi na kukumpromis ang pagkakasunduan natin. O siya, at na makaalis na tayo dahil milalakarin pa tayo sa Maynila. Bigla na naman si Fatima napaisip. Hindi niya alam kung anong pupuntahan nila pagbalik na Maynila. Hindi naman kasi nagsabi tong Hendrix na to kung ano ang mga plano. Basta't bigla na lang siyang bubulyawan nito at animoy isa siyang utusan. Dinampot niya ang paper bag, pati na rin ang purse niya at akmang lalabas na. Ngunit mabulisan na huli ni Hendrix ang mga kamay niya at kinuha ang paper bag. At ano naman ang laman nito? Di ba sabi ko, wala kang ibang bibit-bitin kundi ang purse mo lang? Wika nito sabay kinuha mga damit na nilagay niya sa loob. Lalaban ko mga yan sa apartment. Alangan namang iiwan ko yan dito. Inis na tugon ni Fatima at sinubukan niyang agawin ang bag hanggang sa mapu nito. Nalaglag tuloy ang mga underwear na isinuot niya, pati na rin ang mga damit na ginamit niya. Namula ang pisngi niya na makita ng lalaki ang mga yon na nakakalat sa sahig. Nanggagalaiti na naman siya sa inis na para bang gustong-gusto niyang sapakin ang lalaking kaharap niya upang matauhan. Nabibwisit talaga ako sa iyo, Mr. Bakulaw. Bakit pa kasi nangingialam ka? Hindi mo naman mga gamit to. Inis na wika ni Fatima habang pinupulot niya ang mga damit at underwear sa sahig. Iwan mo lang kasi yan dito. Lalaban naman yan ng katulong. Babalik pa naman tayo dito, di ba? Parang wala yatang katapusan ang bangayan nilang dalawa. Buti na lang at may kumatok sa pintuan at saglit na naudlot ang kanilang pagtatalo. Nag-aaway ba kayo ng fiancé mo? Para naririnig ko na may pinagtatalunan kayo. Tanong ni Doña Rosita. Wala po lola. Kasi tong fiancé ko, sinusuway ko dahil ayaw niyang akbayan ko siya sa harap niyo. Nakakahiya raw dahil hindi pa kami kasal. Pagsisinungaling na Hendrix, hindi na lamang si Fatima kumibo, ngunit palihim niyang pinandilatan ang mga talang lalaki. Nakita niyang ngumiti ang matanda na parang nanunukso to. Okay lang yan iha, total ikakasal na kayo sa susunod na buwan, di ba? Nakangiting sabi nito. Ho?
Nanlaki ang mga mata ni Fatima dahil hindi niya akalain na ganun pala kabilis na magaganap ang kanilang peking kasal ni Lester. At dito na po nagtatapos ang ika-7 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.